Araw-araw niyang dinaranas ito, mga bully na pinapasa ang galit nila sa kanyang mukha. Tinanggap niya ang mga suntok ng taon, pero isang araw, may nagbago. Nagising si Kim Tae-hyun, at niwala sa kanyang mga kaibigan ang ideya nito. Nagsimula siyang tumawa ng parang baliw. Lahat sila ay naisip na kakaiba ito. Marahil ay tuluyan ng sumabog si Tae-hyun. Naging joker ba siya? Sa kauna-unahang pagkakataon, nakipaglaban si Tae-hyun. Pinagulong ang bully. Natakot ang kanyang mga kaibigan. Ngayon ay ngumingiti lang ang ating pangunahing tauhan at sinabing nagbago na ang lahat. Isa na siya sa mga nagising, pero tinawanan lang siya nila. Sinabing swerte lang niya. Sila rin ay nagising na, at parang mga duwag, sabay-sabay silang umatake. Iwas ni Tae-hyun ang atake at winasak ang mga ngipin ng kalaban. Tinulak ni Tae-hyun ang tiyan niya. Pinalo siya agad at natalo. Hindi na ito ang batang kilala nila. May 30 taon na siyang karanasan sa paggamit ng mana. Alam niya ang lahat tungkol sa abis at sa mga halimaw na sisira sa kalahati ng sangkatauhan. Ito ang dahilan. Sa edad na 35, si Kim Tae-hyun ay isang kabiguan na hindi kailanman nagising. Nagtatrabaho siya bilang portero, nagdadala ng kagamitan para sa mga mangangaso. Inapahiya siya dahil sa kanyang kahinaan, at ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang kanyang katotohanan. Sa huli, sila ang mga tao na magliligtas sa mundo. Sa lipunang ito, kinikilala ang mga tao batay sa kanilang awaken na nanggo, hindi sa pera o anumang bagay. Si Tae-hyun ay walang ganoong kakayahan. Hindi siya nagising, at mas mahirap pa siya kaysa sa iniisip mo. Isang araw, nawala siya sa focus. Hindi niya napansin na lahat ng mga mangangaso ay nawala na. Ang pinakamalakas na mga bayani ay ngayon mga bangkay na walang buhay. Siya na ang susunod. Ang may kasalanan ay isang alamat na monster na may ranggong SSS na nagngangalang Asmodeus. Sinubukan ni Tae-hyun na umatake, ngunit napatunayan kung gaano ito kawalang silbi. Inatake ni Asmodeus ang kanyang isipan. Pinilit siyang balikan ang kanyang pinakamasakit na alaala bago siya mamatay ang aksidente sa sasakyan na pumatay sa kanyang mga magulang. Ang paghihirap na kanyang dinanas sa paaralan. Ang karaniwang buhay niya bilang isang porter. Inagdaanan niya ang lahat para lang makatagpo ng isang kawawang katapusan. Iyon ang dapat nangyari. Ngunit isang nilalang, marahil isang Diyos, ang biglang lumitaw at huminto sa oras mismo. Hindi maipaliwanag ni Tae-hyun kung sino ang puting nilalang na nakatayo sa harap niya. Napatigil sina Asmodeus at ang buong mundo. Napatigil din ang sarili niyang katawan. Ginamit ni Tae-hyun ang buong lakas ng kanyang utak upang maunawaan. Pagkatapos ay sumuko siya. Tinanong niya ang puting nilalang kung sino siya. Tinawag siyang hari, pero hindi iyon ang mahalaga. Ibinigay niya kay Tae-hyun ang kapangyarihang nasa sa kanya hanggang ngayon. Nalito ang bata sa kanyang iniisip, kaya sinabi ng hari na huwag masyadong mag-isip. Hinangaan lang niya ang katatagan ni Tae-hyun, at pinili siyang gawin ang isang gawain para sa kanya. Isang dragon ang kumilos sa kanya. Marahil ay naakit ito sa kapangyarihan ng hari, na ngayon nakatago sa kaluluwa ni Tae-hyun. Ang ating pangunahing tauhan ay nagising. Muli siyang bata, ngunit buo pa rin ang kanyang mga alaala. Ang mga mananakot ay napasuko, ngunit bumangon muli ang kanilang pinuno. Ibinunyag niya na siya ay isang gising na may kakayahang stone skin. Inatake niya si Tae-hyun gamit ang pinalakas na kamao, pero nabigo siya. Maaring mahina ang katawan niya, pero ngayon si Tae-hyun ay may karanasan sa laban na katumbas ng 35 taong gulang. Ang batang may pulang buhok ay tumalon at winasak ang bubong ng paaralan. Sinugod ni Tae-hyun mula sa likod, tinamaan ang mukha ng kalaban. Mga pulang patak ang kumalat, ngunit hindi galing sa kalaban niya. Galing ito sa kanyang sariling kamay. Inukpok siya ng buong lakas ng kalaban. Pinadapa siya at mas lalo pang winasak ang bubong ng paaralan. Hindi makabangon si Tae-hyun. Lumapit ang bully, natawa na naman sa kanya. Hindi kailanman magbabago ang isang kabiguan. At ngayon ay babayaran niya ang presyo sa pagtangkang lumaban. Bumalik si Tae-hyun sa nakaraan at nagising pa nga. Ganito na ba ang magiging takbo ng kanyang bagong buhay? Ang mga tao ay nagigising mula sa ranggong E na pinakamahina hanggang sa ranggong S na pinakamalakas. Mas mataas ang ranggo, mas malakas ang katawan at kakayahan. Nakatanggap si Tae-hyun ng ranggong E. Itong gago sa harap niya ay ranggong C. Wala siyang panama. Pero may nagbago ngayon. Tumayo si Tae-hyun at naramdaman ang isang bagong enerhiya sa loob niya. Isang kapangyarihang hindi niya pakiramdam na kanya. Ang aura ng batang ito ay kinilabutan ang bully. Hindi makatwiran na isang kabiguan ang may ganitong lakas. Nararamdaman ni Tae-hyun ito. Ito ay pangangaso. Yung imposibleng kakayahan na iyon. Inatake ng bully ng buong lakas niya. Itinaas ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay at pinigilan ang atake. Isang shockwave ang sumabog sa paligid nila. Ang katotohanan ay hindi man lang naabot ng atake ang kanyang kamay. Isang misteryosong puwersa ang nagmumula kay Tae-hyun. Ito ang pagsilang ng isang hari. Ang enerhiya ay dumaloy sa katawan ng bully. Sa buong bakuran, nagkatinginan ang mga estudyanteng walang kinalaman sa pangyayari nang maputol ang ingay sa likod nila. Nang mawala ang alikabok, nalaman ang resulta. Nakaluhod na ang bully sa lupa na parang siyang insekto. At tanging si Tae-hyun lang ang nakatayo. Isang boses sa kanyang isipan ang nagsabi na tapos na ang panghuhuli. At bilang resulta, tumaas ang kanyang kapangyarihan mula sa ranggo E hanggang ranggo I. Nagsimula ng mabulok ang mga kamay ni Kim Tae-hyun, na nagpakita na may bagong kakayahan siyang naitala. Kinuha niya ang balat na parang bato, at naging matigas na bato ang buong kamao niya. Biglang nagbago ang eksena sa infirmary ng paaralan. Kitang-kita ang nurse na nagulat habang dinadala ang 3 sugatang kabataan. Bumati si Kim Tae-hyun sa nurse, sinubukang magpangga. Nagulat siya sa gulo na nangyayari. 3 batang lalaki ay nakahiga sa mga kama sa infirmary. Ginamit ng nurse ang kanyang kakayahang magpagaling upang gamutin ang kanilang mga sugat. Sinubukan niyang tanungin kung paano silang lahat nasaktan, at nagsinungaling siyang nahulog sila mula sa hagdang. Matapos magpagaling sa infirmary, umalis siya sa paaralan at naglakad sa daan pauwi. Nakalubog sa mga iniisip pagkatapos ng laban kanina,
Ang mga pangarap niya ay tungkol sa kanyang kakayahan sa panghuhuli. Sa nakaraang buhay, buong buhay niyang pinag-aralan upang mapataas ang antas ng kakayahan niya. Pero ngayon, sa isang laban lang, nagawa niyang itaas ang antas nito. Isang kakayahang nasa ranggong E na kayang lampasan ang lakas ng ranggong C, at nakukuha rin ang kakayahan ng iba mula sa natalo nitong kalaban. Puno siya ng tanong kung bakit binigay sa kanya ng hari na iyon ang kakayahang iyon, at kung bakit siya bumalik sa nakaraan. Kahit na maraming hindi alam, isang bagay lang ang nasa isip niya ngayon, at iyon ay ang mas higit pang pag-aral tungkol sa panghuhuli. Sa wakas, narating siya sa kanyang bahay. Nostalgic niyang tiningnan ang kanyang tahanan. Matagal na sa kanyang alaala mula nang huli siyang bumalik. Naalala niya na noong pumanaw ang kanyang mga magulang, nagsimula siyang manirahan kasama ang kanyang mga tiyo. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Umasok siya sa bahay na nag-iisip kung dapat pa siyang maghanap ng karagdagang impormasyon. Bago dumating ang kanyang tiyo mamaya, narating niya ang sala at nakita ang tatlong hindi kilalang lalaki at ang kanyang pinsan. Tinanong niya kung bakit hindi siya nasa paaralan. Ngunit biglang lumiwanag ang mga mata niya nang ma-realize ang isang bagay. Ang kahon na binubuksan ng kanyang pinsan ay puno ng pera at bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Naalala niya kung paano gustong makasama ng pinsan niya ang mga pasaway at nilimas ang lahat ng pera sa bahay. Nagdulot ng malaking gulo. Tinatanong ng mga bully kung sino siya. Huang Jaeyong tumugon na siya ay kanyang pinsan. Inagbantaan ng maputing bully si Kim Tae Hyun na huwag makialam sa kanilang mga problema. Inilagay niya ang kamay sa ulo niya bilang paraan upang ipakita ang kanyang pagiging nakahihigit. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahit anong senyales ng kahinaan. Sa kabaligtaran, nasasabik siyang subukan ang kanyang mga kakayahan. Hindi pa man nakakatanggap ng suntok, nauntog na siya sa lupa ni Kim Tae Hyun. Halos mawalan ng malay dahil sa tama sa lupa. Nabahala si Huang Jaeyong at ang iba dahil sa sitwasyon. Itinaas niya ang kamay, naghahanda na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Inilagay ng blonde ang mga braso niya sa harap upang protektahan ang sarili. Natakot siya. Inaasahan na may lalabas na apoy mula sa kanyang kamay. Masaya rin si Kim Tae Hyun. Ngunit sinabi ng boses sa kanyang isipan na kasalukuyang hindi ma-access ang kakayahang magnakaw ng mga kasanayan. Nagtataka ang maputing lalaki kung bakit walang lakas na dumating sa kanya. Habang nagulat siya na hindi pa na-activate ang predation, isang suntok ang dumaan sa kanya habang siya ay nabaling ang atensyon. Napatama siya ng lalaking kanyang hawak at itinulak siya sa lupa dahil sa lakas ng suntok na iyon. Inutusan ng blonde ang dalawa pang atakihin siya. Isa ay pinatay ang kanyang beaming power, habang ang isa ay sumabog ng nakalalasong hininga, at ginamit ng blonde ang kanyang kakayahan sa tinik. Tatlong atake ang lumapit sa kanya. Nagulat si Kim Tae Hyun sa bilis ng mga atake. Isang presyon ang sumabog mula sa ikalawang palapag ng bahay. Inanood nila ang kulay lila na usok ng lason. Tinukso ng blonde si Kim Tae Hyun gamit ang kanyang mga salita. Akala nilang nanalo na sila, pero napansin niya ang isang bagay sa gitna ng usok. Muling nagniningning ang pulang aura. Nakatayo sa gitna ng usok. Ang presensya ng isang gutom na mandaragit ay unti-unting nabubuo kay Kim Tae Hyun. Nagsasabi siya na ang kanyang kakayahan ay dumarating at umaalis kung kailan niya gusto. Sa halip na kapag siya ang nag-utos, ang tatlong pasaway ay nananatiling nababahala sa kanilang nakikita. Sumugod siya ng mabilis gamit ang kanyang kamao. Napalibutan ng mga bato at tinamaan ang mukha ng blondie. Ikinatuwa niya ang nakapanghihilakbot na kapangyarihan ng kanyang malakas na kakayahan. Ilang sandali matapos ang laban, tiningnan niya ang mga nakahandusay na katawan ng mga pasaway na estudyante na parang kontento. Napagalaman niya na ang window ng katangian ay nakikita lamang niya. Ibinunyag nito ang kanyang mga kakayahan. Ngunit hindi lahat ay naipaliwanag. Maliban diyan, ang mga kondisyon para ma-activate ang kakayahan sa pangangaso ay hindi rin nabanggit. Hindi rin nabanggit sa window ng katangian ang passive effect na nag-alis ng ibang kakayahan. Nagpatuloy siyang mag-isip at magmuni-muni sa kanyang isipan. Ngunit pansamantala niyang binaba ang mga ideyang iyon. Nakita niya ang kanyang pinsan na nakaluhod sa lupa. Humingi ng tawad. Sinabi ni Huang Jaeyong na siya ay nag-isip tungkol sa kanyang pabigla-bigla at walang ingat na mga aksyon matapos makita ang kahanga-hangang bahagi niya. Sinasabi rin niya na magiging kanyang tauhan siya at susunod sa anumang utos na ibibigay niya habang nagsasalita ang binata. Naisip ni Kim Tae Hyun kung ano ang gagawin sa isa pang insidente na nangyari ngayong araw. Sabi niya pinatawad niya ang kanyang pinsan at siya'y tumayo na parang isang fox. Pero kapalit ng kapatawaran, kailangan niya siyang sundan para gawin ang isang bagay. Sa isang abandonadong istasyon ng tren, may mga paalala na nakalagay sa harap ng pangunahing pinto. Nagmukhang nagulat ang tatlong ahente sa nakita nila sa unahan. Malapit nang bumigay ang portal. Ang pagbagsak ng portal ay isang pangyayari kung saan nagbubukas ang mga halimaw mula sa kailaliman ng kalangitan patungo sa realidad. At kung hindi mapipigilan, maaring humantong ito sa isang mas masahol pa kaysa sa isang natural na kalamidad. Sabi ng ahente, nangyari ang huling pagbagsak ng portal 0 taon na ang nakalipas at mabilis na kumakalat ang mga monster mula sa portal na ito. Tinanong ng assistant kung dapat na nilang simulan ang paglilikas sa paligid. Ngunit tumanggap ng pagtanggi mula sa supervisor na may kakayahang tinatawag na barrier. At ayon ay B ang kanyang ranggo. Ayon sa kanilang pamantayan, ang portal na ito ay ranggo C kaya ang pinakamalakas na halimaw mula sa portal na ito ay C din. Habang ipinagmamalaki ng ahente ang kanyang superpower, pinilit ng mga monster na makaluso sa barrier at nagawang basagin ito. Mabilis na kumilos ang leader para harapin ang mga halimaw sa likod niya. Sa isang sipa, inutol niya ang ulo ng isang halimaw na Cyclops. Sinasabi niya iyon bilang isang rank B na nagising. Sapat na sila upang harapin ang panganib ng portal na iyon. Hinabol ni Huang Jaeyong ang kanyang pinsan. Tinitiyak niya kung okay lang ang grupo ng mga ahente na binanggit kanina dahil matindi sila. At ipinapahayag muli ang mga sinabi habang tumatakbo papunta sa istasyon ng tren. Sabi ni Kim Tae Hyun na kahit na ang paunang mana ng portal ay rank C, ang mga kontroladong tauhan ay rank B. Walang magiging problema sa mga kalaban na rank C.
Nagsasabi si Huang Jiehyung na ito ang eksaktong sinasabi niya. Pero sinasabi ni Kim Taehyun na totoo sana ito kung talagang ang rank C ang portal. Nakagula sa kanyang pinsan. Ang paligid ng portal ay puno ng mga patay na halimaw. Sinuri ng pinuno ng grupo ang mga bangkay. Nagtataka kung paano nakabasag ang mga rank C na halimaw ng kanyang rank B na harang. Muling tumingin siya sa pintuan. Naunawaan nilang mas malakas ang mana na dumadaloy mula sa portal kaysa sa inaasahan nila. Pagkatapos ay makikita nilang dumarami pa ang mga nilalang na lumalabas mula sa portal. Hinahawakan ng mga nilalang ang barrier. Sira na ito. Tinitingnan lang ng tatlo ang eksena ng walang salita. Binabasag ng mga halimaw ang barrier at pinapakalat ang tatlo sa kanilang lakas. Madali nilang nilabas ang portal papunta sa mga tao. At ang dambuhalang halimaw na nakatulong dito ay isang higanteng ogre na may ranggong A. Nabigla ang leader na ang portal ay hindi rank C kundi rank A. At isang malaking pagsabog ang sumabog sa buong istasyon. Huang Jiehyung tinanong ang pinsan niya kung paano niya nalaman ang ganitong impormasyon. Wala namang paraan si Kim Taehyun na ipaliwanag ito sa kanya. Kaya't sinagot niya na nagmula ito sa kanyang intuition. Sa harap nilang dalawa, isang karamihan ng mga ordinaryong tao ang tumatakbo mula sa mga halimaw na humahabol sa kanila. Sabi ng babae sa unahan ng grupo na tumakbo dahil ito ay isang pagbagsak ng portal. Nagmukhang naguguluhan si Huang Jiehyung habang totoo ang sinabi ng kanyang pinsan. At tinanong siya ni Kim Taehyun kung ano ang gagawin niya sa ganitong sitwasyon. Sinasabi niya na siya na ang bahala sa mga halimaw at magkikita na lang sila mamaya. Ang lungsod na nakikita sa gabi ay pinapailaw ng mga ilaw ng mga gusali. Isang lalaki ang nag-ulat tungkol sa sitwasyon ng pagbagsak ng portal at sinabing hindi magiging posible ang pagpapadala ng mga karagdagang tauhan dahil sa kawalan ng mga ito. Sinasabi rin niya na ang tanging solusyon sa krisis na ito ay isang awakener na may ranggong A. Kaya tumingin siya sa lalaki sa kanyang likuran, isang awakener na may ranggong A at humingi ng tulong. Siya ay tinawag na lunatic blade ni Hyunso na nagsabi sa lahat na huwag mag-alala dahil darating ang isang bayani. Ang kanyang pinakamatinding kakayahan ay ang sindrom ng ika-8 grado. Kim Taehyun binabali ang ulo ng isang monster. Isa pa ang tinatamaan sa panga at ang pangatlo ay tinatamaan sa dibdib. Lahat ng mga monster ay bumagsak sa kanyang mga kombinasyon ng atake. Inilalabas niya ang kapangyarihan ng pangangaso at lahat ng mga monster sa paligid niya ay tinangay ng alon ng kapangyarihan. Tinitingnan ni Kim Taehyun ang sitwasyon na may kasiyahan dahil natuklasan niya ang isang bagong bagay. Napag-alaman niya na ang dahilan ng kabiguan niyang ay aktivate ang kanyang kakayahan ay dahil sa pagkapagod. Kung lumampas ito sa 70%, hindi na niya magagamit. Karamihan sa mga kakayahan ay gumagamit ng mana bilang gasolina, pero hindi lang iyon ang dapat niyang alalahanin. Pagod ay kasing halaga ng mana. Ito ay tumataas kapag ginamit niya ang mga kakayahan o nagsasagawa ng pisikal na gawain. At mas mataas ito, mas bumababa ang lakas ng kakayahan at bumibigat ang kanyang katawan. Habang ginagamit ni Kim Taehyun ang predation sa mga patay na monster, nadidiskubre niya na maaari niyang ma-recover ang kanyang mana nang hindi ginagasta ito. Maliban sa pagpapalakas ng kanyang lakas, pinapataas din ito ang antas ng kanyang mga kakayahan. Natuklasan niya na habang mas ginagamit niya ang predation, mas ito maaring lumago. Nananaginip siyang maabot ang mataas na anggo ng SS o baka maging una sa SSS. Tapos na niyang puksain ang mga monster sa paligid. Sumulya siya pabalik na may nararamdamang presensya ng isang tao. Nakikita niya ang isa pang nagigising na nilalang na pumatay ng mga monster malapit sa kanya. Sumisigaw siya na akayin niya ang mga kaluluwa na pinatay ng halimaw na iyon. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang mandirigma ng katarungan kay Hyunso. Hindi maintindihan ni Kim Taehyun ang ginawa ng lalaking iyon. Gamit ang kanyang liwanag na espada, tinutugon niya ang ogre na sumusugod sa kanya. Biglang nagniningning ang kanyang espada. Sa ilang mabilis na saksak sa halimaw na iyon, namangha si Kim Taehyun sa ipinapakitang lakas. Di nagtagal ay naisip niya na ang lalaking iyon ang dapat na ang awakener na nag-ayos ng pagbukas ng portal bago ang regression. Nakangiti siyang nakatingin habang ang iba ay ipinagmamalaki ang kanyang nagawa, na nagpapatibay sa imahe niya tungkol dito. Nagsimula siyang magtanong kung bakit siya nandito dahil sa regression. Nakikipaglaban ang iba sa ibang lungsod. Kaya't nagsimula siyang magdasal para sa mga kaluluwang namatay na kanyang nakasalamuha. Bago maintindihan ang anumang bagay, ipinapakita ng window ng katangian ang presensya ng isang kakayahan. Nagulat siya sa panaginip na napanood niya. May pumasok mula sa likod at tinusok ang kanyang puso. Nagsusuka siya ng dugo nang hindi makita ang tao sa likod niya, at tumawa ang mamamatay tao sa pagpatay sa kanyang target. Mukhang wasak na ang lungsod dahil sa kaguluhan ng halimaw at tahimik ang paligid sa isang tindahan ng damit. Inagmamasdan ni Huan Jaeyoung ang nurse na nakahiga. Mukhang natutulog siya ng malalim. Inihahanda niya ang kanyang isipan at puso sa harap ng nurse, habang naalala ang mga salita ni Kim Taehyun. Naririnig niya na marami ang mamamatay ngayong gabi, at isa sa mga iyon ay ang nurse, na ikinagulat niya. Mukhang nagsasaya siya sa halip na mag-evacuate, kaya siya ang naging biktima. Dahil sa kakayahan niyang matulog, maaari niyang dalhin ang nurse sa isang ligtas na lugar at mapahinga siya. Nangako si Kim Taehyun na siya na ang bahala sa lahat. Nagtataka siya kung paano nalaman ng pinsan niya ang lahat ng ito. Pagkatapos ay nagkakonekta ang mga piraso sa kanyang isipan. Tinanong niya ito ngunit lahat ng ebidensya ay nagtuturo dito. Naniniwala siya na nagising si Kim Taehyun ng kakayahang makita ang hinahara. Hindi maiwasang mahatak ang hininga niya at sabihin sa sarili kung gaano ito kagaling sa kanyang isipan. Sigurado siyang walang mali sa prediksyon ng kanyang pinsan. Nakanginig na tinitingnan niya ang eksena sa harap niya. Mukhang nakatakas ang iba sa kamay ng di nakikitang mamamatay tao. Inipindot ang sugat upang mapigil ang pagdurugo at tinatanong kung sino ang umatake sa kanya. Nagulat ang asasin na nakaligtas siya, kahit na tinamaan ang isang mahalagang bahagi na inaasahan mula sa isang rank A. Si Han Sang-do ay naiintriga sa hamon. Tinatawag ng mga tao na mga nagigising na tao na nagsasagawa ng krimen ng mga kontrabida
at ang nasa harap nila ay isang nagising na may ranggong B. Siya rin ay isang kilalang salarin na naglalakad sa pagpatay ng tao noong panahon ng pagbagsak ng portal. Pero sigurado si Kim Tae-hyun na hindi nagkita ang dalawa sa nakaraang buhay. Nagtataka siya kung dahil ba sa kanya, naging iba ang lahat pagkatapos ng pagbabalik tanaw. Galit na sigaw ni An Hyun-soo sa kontrabida sa harap niya. Inilalabas niya ang kanyang liwanag na espada at tumakbo pasulong, ngunit may kakaibang ingay ang lupa sa ilalim nila. May isang halimaw pa rin na hindi pa napapatay sa ibaba. Ang halimaw ay ginamit ang kanyang kakayahan upang atakihin ang tatlo na nasa paligid niya. Nagsisigawan sa galit at sakit. Nagulat ang dalawa nang makita ang kakayahan ng ogre na magpagaling muli habang umatras sila. Ang nilalang ay pinipisil ang kanyang kamao ng sobrang lakas. Ito ay tinutulak, nagdudulot ng malaking pagkawasak sa paligid. Inapayagan ng kontrabida na harapin ng halimaw si An Hyun-soo. Tumingin siya pabalik upang tingnan ang iba pang biktima. Sabi niya hindi niya inasahan na may manonood doon. Natuwa siya at itinuro ang kanyang mga balisong sa kanya. Nagulat si Kim Tae-hyun sa bilis ng villain. Nasa ilang pulgada na lang ang layo ng balisong sa kanyang katawan. Bago pa man mauntog ng tabak ang kanyang balat, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang depensahan ang sarili. Pagkatapos, tinulak ni Kim Tae-hyun ang kontrabida palayo. Nagulat ang kontrabida nang mapagtanto na ang batang lalaki ay isang awakened Wen. Ibinunyag ni Kim Tae-hyun na kilala niya ito. Tinawag itong baliw dahil sa pagpatay ng mga tao gamit ang kanyang stealth ability. Sinasabi niyang masaya siyang natagpuan na siya sa wakas. Nagkakabanggaan ang kanilang mga atake. Nagtutunggali ng matitinding suntok. Hinampas ni Kim Tae-hyun ang ulo ng villain gamit ang kanyang braso. Ngunit umatras ito at binara ng kanyang mga batong braso. Sa bawat tama, mas nasisira ang balisong ng villain. Muling nagsalpukan ang dalawa ng sabay. Hinahangaan niya ang galing ni Kim Tae-hyun sa laban at sinabing epektibo ang kanyang kakayahan sa depensa. Habang nagtatalo sila, si An Hyun-soo ay nakikipaglaban pa rin sa dambuhalang ogre. Tinatawag niya si Kim Tae-hyun upang ipaalam na gagamitin niya ang kanyang kakayahan. Biglang nawala ang kontrabida sa labanan. Nanatiling alert si Kim Tae-hyun, handa sa lihim na galaw ng kalaban. Mabilis siyang lumingon upang depensahan ang atake mula sa likod. Ngunit tinamaan lang ang hangin. Pagkatapos, muling lumitaw ang kontrabida, at sa huling sandali, nagawa ni Kim Tae-hyun na depensahan gamit ang kanyang braso. Pero sadyang nahahati pa rin siya. Ang atake ay nakakagulat na nakakatago sa kanyang patong na bato. Si Han Sang-do, ang kontrabida, sinasabi na nakapatay na siya ng maraming tao na may katulad na kakayahan. Ang bilis niyang kumilos ay nag-iwan ng mga bakas na larawan at umaatake mula sa lahat ng direksyon. Ang nakakatawang dami ng mga atake ay nagpatigil kay Kim Tae-hyun. Sa huling malakas na atake, mariing tinusok ni Han Sang-do si Kim Tae-hyun. Hininga at duguan. Napagtanto ni Kim Tae-hyun ang isang kahinaan sa kanyang kakayahan na hindi niya napansin noon. Isang napakalakas na suntok ang magpupukaw sa bato. At ang pinalasong bahagi ay papalitan ng isa pang may mas mahinang tibay. Inaasahan ni Han Sang-do ang kahinaan na ito mula pa noong simula. Sa kabila nito, hindi nawawala ang pag-asa ni Kim Tae-hyun na manalo. Nagtataka siya ng malakas kung dapat na niyang tapusin ang pagsusulit na ginagawa niya. Iniisip ni Han Sang-do na sumasagi sa isipan ni Kim Tae-hyun na siya ay baliw na matapos siyang tamaan ng sobra-sobra. Tinanong ni Kim Tae-hyun ang villain kung alam niya kung bakit niya gustong-gusto siyang hanapin, na naguguluhan siya. Muling lumilitaw ang paihong pulang aura gaya ng dati. Ibinunyag ni Kim Tae-hyun na ninanais niyang nakawin ang kakayahan ni Han Sang-do. Medyo nakakatakot ang mabigat na atmosfera, pero hindi siya natatakot. Gumagamit si Han Sang-do ng paihong taktika ng paggawa ng mga anino sa paligid ni Kim Tae-hyun. Sinasabi ni Kim Tae-hyun na natuklasan niya ang kahinaan sa pagtago ng kontrabida. Nalaman niya ito matapos makatagpo ng iba't ibang halimaw. Maraming halimaw ang nakatakas sa kanyang paningin, ngunit palagi siyang nahuhuli ng kanyang kakayahan. Kahit saan sila magtago o tumakas, palaging naaabo sila ng panghuhuli. Hinahabol ni pula ang aura ni Han Sang-do, kahit nasa dilim at pinaghihiwa-hiwalay siya. Muling sumikat ang bukang liwayway. Nakahiga si An Hyun-soo sa lupa. Lubos na pagod mula sa engkwentro sa kontrabida. Naunawaan niya na kahit isang bayani ng katarungan tulad niya, ay hindi makakatakas sa kamatayan. Isang dambuhalang ogre ang nakatayo pa rin sa harap niya. Ang halimaw ay bumato ng malakas na suntok pa atras. Nakatutok na tamaan ang lupa kung nasaan si An Hyun-soo. Naghihintay ang ogre na lumamig ang alikabok upang makita ang dugo. Ngunit walang nakita na inaasahan niya. Nabigla si Kim Tae-hyun nang makita kung gaano kalumana ang ogre. Nailigtas niya si An Hyun-soo mula sa kamatayan sa huling sandali. Pagkatapos ng araw na iyon, binuksan ng mag-asawa ang pinto at nagula sila. Nakita nila ang kanilang anak at pamangkin na pauwi na. Luhang saya ang pumuno sa kanilang mga mata. Labis silang nag-alala na pinatay sila ng mga halimaw. Ngunit sinasabi ng kanilang anak na walang nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya na magulo ang bahay na parabang may pinalitan ng lugar. At muli, nervyosong sinabing walang nangyari si Hwang Jae-hyun. Sa cellphone, nakaon ang pinakabagong balita na nagsasabing tuluyang naresolba ang pagbukas ng portal ngayong umaga. Pero dahil sa posibleng muling pagbukas, isasara ang mga paralan ng isang linggo. Ang bilang ng mga nakaligtas ay dumami habang ginagamit ang publiko. Ang pangkat na naglilinis na nagsisilbi sa portal ay nasa ospital na ginagamot. Sabi ng school nurse na bigla siyang nagising sa ibang lugar matapos matulog at sa panayam. Kasama ang nag-isang gising na presidente sa lugar. Sinabi lang niya na ang bayani na nagsalba sa mga tao ay hindi siya, kundi isang hindi kilalang tao. Gayunpaman, hindi natagpuan ang bangkay ng dambuhalang ogre. At hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng salarin na umatake sa lungsod. Napagtanto ng mga tao na hindi sapat ang mga hakbang sa seguridad upang mapigilan ito. Habang nanonood ng balita, natuwa si Kim Tae-hyun na hindi nabanggit ang pangalan niya. Huminto siya sa paglakad matapos marating ang kanyang pinakahuling destinasyon. Ngayon ay mayroon na siyang 3 kakayahan. Ang pinakabago ay ang pagiging lihim. Sa kasalukuyang antas niya, napakahirap gamitin ang 3 dahil kulang siya sa mana. At kung gagamitin niya ng sobra,
mabilis siyang mapapagod. Naalala niya na ang tanging solusyon dito ay mga potion. Ang mga potion ay mga elixir na ginawa para sa iba't ibang layunin, tulad ng pagpapagaling ng mana at pagod. Pero napakamahal ng mga potion, kaya naglalakad siya sa abandonadong lugar na ito. Nais niyang manghuli, pero para makapanghuli kailangan niya ng legal na lisensya para magamit ang kanyang kakayahan sa publiko. Kung hindi niya magagamit ang kanyang kakayahan sa publiko, ang tanging magagawa niya ay mag-eksplora ng mga di pa nadidiskubreng dungyon tulad nito. Pagkatapos dumaan sa makipot na koridor, nakatagpo siya ng malalaking arthropod at higanteng gagamba. Ipinapakita ng mga humanoid na nilalang na may sapat silang katalinuhan para magsalita at tuksuhin siya. Napagtanto niya na ang lakas ng mga nilalang na ito ay katumbas ng rank B. Ngunit hindi sapat ang ilan sa kanila para siya ay umangat ang antas. Napansin ng mga kapatid na gagamba ang insultong ipinapadala sa kanila at nagsimula ng umatake. Puno nilang nilunok ang kanilang mga bibig ng lason at sabay-sabay silang sumabog sa isang sabayang atake. Nagsaya na sila sa tagumpay matapos ang kanilang pinagsamang atake. Ngunit nilalabag ng kakayahan nilang manghuli ang epekto ng kanilang lason, kaya halos hindi siya nasasaktan. Nagulat ang tatlo dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakalaban ng tao ang kanilang lason. Ang mga sigaw sa abandonadong rails ay matindi. Ipinakita ng window ng katangian ang tagumpay sa pagnanakaw ng kakayahang paralisahin ang kalaban. Ang gusali ng Korean Players Association ay isang malaking skyscraper. Isang silid pulong ang maayos na binabantayan ng 2 gwardiya. 3 tao ang nakaupo at naghihintay sa loob ng silid na iyon. Ang nakaupo sa gitna ay ang bagong LAR manager ng asosasyon, si Go Tae-wook, at ang 2 pa ay ang pinakamahusay na mga malalaro sa buong Korea. Ang player ay ang salitang tumutukoy sa isang nagising na legal na pinapayagang gamitin ang kanilang kakayahan para sa pagalugad, paglilinis ng mga dungyon, at iba pa. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 5 pinakamahusay na malalaro sa bagong likhang Players Association. Sa lahat ng nabuo na guild, ang 4 na pinakamahusay ay ang Invisible Fighters, ang Alchemist Artisans, ang Wizard Sorcerers, at ang Informant Wanderers. At ang ahensya na namamahala sa mga guild na ito, at sa lahat ng ibang malalaro, ay ang Players Association. Sa harap ni Go Tae-wook ay naroon ang Guild Master ng Wonders, si Yue Yaung, at ang presidente ng Players Association, si Chip Chinwei. Ayhong mga malalarong rank S. Tinanong ng presidente kay Yue Yaung kung may nadiskubre siya tungkol sa Evil Guild. Ang Evil Guild ay isang kriminal na organisasyon na binubuo ng mga pinakawalang awang kriminal sa mga kontrabida. Ang mga kilalang miyembro ng Evil Guild ay laging nakasuot ng gintong singsing na may 3 bungo na nakabaon. Ibinibigay niya ang ilang dokumento na naglalaman ng mga kamakailang galaw ng Evil Guild at isang listahan ng kanilang mga target. Pagkatapos ay sinabi niya na alam niyang hindi iyon ang nag-iisang dahilan kung bakit siya tinawag. At agad na tinanong ng presidente ang kanyang opinyon tungkol sa kasong ito. Nalilito siyang hindi maintindihan ang tanong niya. Tinanong niya kung kailan siya kumuha ng pagsusulit bilang manlalaro at sinabing ginawa niya ito noong siya ay 19 na taong gulang. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng tanong. Ngumiti ang presidente habang iniisip ang kanyang tala sa mapansin na isang estudyante sa high school ang humarap sa isang rank A na halimaw. Sa groto ng gagamba, walang natirang halimaw. Tanging si Kim Tae-hyun lang ang nakaupo sa tumpok ng mga bangkay. Pagkatapos ay tinawagan niya ang isa sa 4 na pangunahing guild, ang alkemista. Tinanong niya kung maaari siyang bumili ng mga potion, habang napapalibutan ng mga mahiwagang kristal mula sa lahat ng mga monster sa kuweba. Natapos na ang utos na ipasara ang paaralan at bumalik na ang mga estudyante sa klase. Sa loob ng 1 linggo, iba't ibang gawain ang ginawa ni Kim Tae-hyun. Mula sa pisikal na pagsasanay hanggang sa pagtuklas ng mga hindi pa nadidiskubreng dungguan at pati na rin ang pagpunta sa punong tanggapan ng Guild ng Alchemists. Sa punong tanggapan, ipinagpalit niya ang lahat ng mana stones para sa mga potion at tinanggap bilang isang iyay na kliyente. Dagdag pa niya, pinataas niya ang lahat ng kanyang katangian at pinatibay ang kanyang kakayahan hanggang ranggo C. Nakapahinga siya habang nakatingin ang ibang estudyante mula sa malayo. Lahat ay nakarinig ng mga bulong tungkol sa kanyang pagtutulak sa mga bully at sa kanyang pagising ng mga kapangyarihan. Isang estudyante ang naisip na ang pagising ni Kim Tae-hyun ang pinakamaliit sa lahat at isang grupo ng mga estudyante ang naglakad papunta sa silid-aralan kung nasaan siya. Napansin ni Kim Tae-hyun ang kanilang pagdating. Inihagis ang mga upuan sa sahig, lumilikha ng espasyo. Ang mga bagong salta ay nagtipon sa harap niya at ang kanilang pinuno ay inupuan ang mesa. Ang pangalan niya ay Lee Jung-ae at siya ay may ranggong S. Inakawalan niya ang kanyang aura ng nakakatakot na kapangyarihan. Anak si Lee Jung-ae ng C ng TASA Group Conglomerate, ang grupong nagsusponsor sa paralan. Siya ang pinuno ng lahat ng bully, ginagamit ang kanyang kapangyarihan at pangunahing salarin sa pang-aapi kay Kim Tae-hyun. Tinanong ni Kim Tae-hyun kung bakit tinatawag niya ang sarili niyang kaibigan at nagbalik siya gamit ang kanyang aura ng kapangyarihan. Isa sa mga bully ang nagtatanong tungkol sa kanyang paggalang, pero pinukpok ni Lee Jung-ae siya. Inarusahan ang bully sa pag-abala sa usapan. Hindi siya nag-react sa kanya. Pagkatapos ay nagsimulang ilabas ng leader ang kanyang superpower para takutin siya dahil sa kawalang galang. Nabilibutan si Kim Tae-hyun sa antas ng mahika mula sa isang rank S na nagigising. Tahimik niyang inihanda ang kanyang kamay sa bulsa. Nagtatanong kung paano siya magre-react sa kanyang panghuhuli. Ngunit naistorpehan ang dalawa bago sila magharap. Pinutol ni Lim A-young ang usapan at pinalamig ang apoy ni Lee Jung-ae gamit ang kanyang kakayahan sa yelo at nagbabala lang kay Kim Tae-hyun na itigil na ang laban. Si Lim A-young ay may mga palayaw tulad ng presidente ng klase, miss mula sa mayamang pamilya, kalahating kapatid ni Yo A-young, awakener na rank S, at marami pang iba, at maaring mas kumita pa sa hinahara. Ang tanging problema niya ay ang kanyang matigas na personalidad. Sa harap nito, hinarap niya si Lee Jung-ae. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito sa pagtigil, na sinabing kausap lang niya ang kanyang kaibigan. Tinanong niya kung bakit niya sinuntok sa mukha ang bumagsak niyang kaibigan, na ikinaloko niya, at sinabihan niya itong tumahimik. Kaya't sinabihan niya itong umalis, o gagamitin niya ang lakas. Habang taimtim na nananawagan si Kim Tae,
Hyun natigilan na nila dahil maaring magdulot ng gulo sa klase ang kanilang alitan. Nag-iisa silang nagtitigan ng huling beses. Pagkatapos, nagpasya si Lee Jung AI na umaalis muna. Ngunit pinagana niya ang kanyang mga kapangyarihan at naghanda na magpaputok ng apoy sa kanya. Gayunpaman, tumunog ang kampana ng paaralan at huminto ang lahat upang pakinggan ang anunsyo. Inanunsyo ng club ng broadcasting na magdaraos ang Players Association ng isang espesyal na lektura. Dapat magtipon agad ang lahat ng estudyante sa hall, at inulit ang anunsyo na nagpasorpresa kay Lee Jung AI sa Players Association sa paaralan. Tinigil niya ang kanyang mga kapangyarihan at tumingin kina Lim A-young at Kim Tae-hyun. Naghanda na siyang tumugon, ngunit nakaupo lang siya roon, walang sinasabi. Ngumiti si Lee Jung AI nang may kasiyahan at umalis sa silid. Sinabing swerte sila at naghintay hanggang sa maisara ang pinto upang bumaba ang kanyang depensa. Ngunit nang tingin siya kay Kim Tae-hyun, hindi niya siya makita na nakaupo sa upuan dahil nasa pintuan na siya palabas ng kwarto. At tinanong niya kung hindi niya narinig ang anunsyo. Muling siyang umikot, nalilito sa pagkawala ng kanyang paningin sa galaw nito. At naisip sa kanyang isipan kung ganoon na ba siya palagi noon. Nagsama-sama ang lahat sa pangunahing hall at nagtataka kung tungkol saan ang lektura. Nagbukas ang mikropono at nagsalita ang boses ni Go Tae-wook, pangalawang tagapamahala ng LAR ng asosasyon. Sabi niya, dalawa ang dahilan kung bakit sila nandito. Ang una ay ang kakulangan ng tugon ng asosasyon sa pagbagsak ng portal, at ang pagbibigay ng pagsasanay sa kaligtasan. Ang ikalawang dahilan ay upang ipaalam ang mga pagbabago sa pagsusulit ng mga malalaro para sa mga estudyanteng kinabukasan ng South Korea's New Players Association. Tahimik na binabaran ni Lee Jung AI si Kim Tae-hyun. Nais ni Lim A-young na makipag-usap kay Kim Tae-hyun sa kalaunan, at ngumiti lang siya nang antukin sa kanyang upuan. Nagtataka ang lahat tungkol sa ugnayan ng mga pagsusulit ng malalaro, at yaong mga hindi pa umabot ng 19. Ibinunyag ni Go Tae-wook ang isang lihim dahil sa pagbagsak ng portal at ang pagdami ng mga halimaw at dungguan na kulang ang tauhan ng asosasyon, kaya't susubukan din sila kahit nasa high school na. Naging gulat ang lahat sa pahayag na ito. Ang mga napiling estudyante mula sa bawat paaralan ay pipiliin batay sa grado, record sa akademiko, at asal. Pero alam ni Kim Tae-hyun na yon ay isang kasinungalingan. Nagsimula na ang proseso ng pagpili. May kakayahan si Go Tae-wook na tinatawag na mata ng tagamasid. Ang kakayahang ito ay kayang sukatin ang kabuuang halaga ng mga kakayahan ng target, at tinapayagan siyang makita ang window ng katangian kapag nakatutok sa target. Namangha siya sa mga numero ng lahat sa hall. Naniniwala siyang mas maganda ang mga numero kaysa sa ibang lugar na napuntahan niya. At sa mga kandidatang ito, may ilan na tumatak sa kanyang isipan. Si Lee Jung AI na may 1,924 at si Lim A-young na may 2,335. Naalala niya na nagpadala ang mga wonders ng listahan ng mga rekomendasyon. Ngunit hindi makapaniwala na ganoong karami ang mga hindi sanay na nagigising. Ngumiti siya at itinaas ni Lee Jung-gi ang kamay na nagdudulot ng atensyon ng lahat. Nagtataka siya tungkol sa kanyang ginawa. Tinanong ni Lee Jung AI kung kailangang sumailalim sa pagsusulit ang mga hindi angkop na kandidato. Naging interesado ang vice manager at ipinaliwanag niya na ang mga pagsusulit para sa malalaro ay para suriin kung sino ang angkop maging malalaro sa mga nagising. At naniniwala siya na ang mga simpleng natutulog na hindi pa nagigising ay walang karapatang makarinig nito, na malinaw na tumutukoy kay Kim Tae-hyun. Upang maging isang malalaro, kailangang suriin ang isang komplikadong hanay ng mga kakayahan. Ipinagpatuloy ni Lee Jung-gi ang kanyang matalinong talumpati. Malinaw na layunin niyang mapahiya si Kim Tae-hyun, at nakakuha siya ng tawa mula sa ibang mga estudyante. Nalaman ni Kim Tae-hyun na napakatigas ni Lee Jung-gi sa pagtukoy kung siya ay nagising na o hindi, at tumitig siya pabalik na naghihintay ng patunay. Hindi sang-ayon si Lim A-young sa kanyang ginawa, ngunit naalala niya sandali ang kakulangan ni Kim Tae-hyun sa paggalang. Dahil dito, nag-atubili siyang magpasya. Sinabi ni Go Tae-wook na nakasalalay sa estudyante kung sasali o hindi. At tuloy niyang pinukaw si Kim Tae-hyun. Alam niyang tama si Lee Jung-gi at hindi siya makakapasa sa pagsusulit kung hindi niya mapapatunayan na siya ay nagising. Ngunit alam niya na magagamit ang mata ng tagamasid sa kanya para makakuha ng rekomendasyon ng walang ginagawa. Mula sa malayo, pinanood ni Go Tae-wook ang mga estudyante. Tinaya niya ang asal ni Lee Jung-gi bilang kawawa dahil sa pang-aapi sa iba. Pagkatapos, napatingin siya kay Kim Tae-hyun. Hindi ma-verify ng mata ng tagamasid ang kanyang impormasyon. Lubos siyang nabigla sa pagkakatuklas na ito. Pagkatapos ay sinubukan ni Kim Tae-hyun si Lee Jung-gi. Naguluhan ang lahat ng nakasaksi sa sitwasyon. Sinabi ni Kim Tae-hyun na siya ang mangunguna sa lektura at ipapakita ang gitnang daliri kay Lee Jung-gi. Ang matapang na aksyong ito ay nagalit kay Lee Jung-gi. Hindi pa rin matanggap ni Go Tae-wook na hindi gumana ang kanyang kakayahan. Kahit nakasama ang presidente ng asosasyon at ang guildmaster ng Wanderer, hindi pa nangyari ang ganitong uri ng pagkakamali sa kanyang kakayahan. Umalis si Kim Tae-hyun sa hall, at hindi maintindihan ni Go Tae-wook kung bakit hindi gumana ang kanyang kakayahan sa isang batang katulad niya. Bago ang ilang hakbang sa pintuan, huminto siya. Ulit-ulit niyang sinubukan gamitin ang kanyang kakayahan para makita siya, ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Lumiko si Kim Tae-hyun at pinayagan ang kanyang kakayahan na suriin. Agad na nagulat si Go Tae-wook. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa kanya, at ang kapangyarihang nasa ibabaw ng kanyang ulo ay tinatayang higit sa 5,000. Makalipas ang ilang sandali, nagbabasa si Kim Tae-hyun ng maraming libro sa aklatan. Naghahanap ng mga palatandaan tungkol sa hari. Ngunit pinigil siya ng grupo ng mga bully na dati niyang natalo. Sabi nila hinahanap siya ni Lee Jung-gi at dapat siyang tumayo, at matapang niyang hinamon sila, tumangging sumunod sa kanilang utos. Sandali silang naputol ng usapan, pero binanggit nila ang restauran ng kanyang tiyahin. Medyo napatigil siya. Tinignan niya ang mga libro at itinaas ang ulo. Sabi nila na pinapunta sila ng leader para sabihin na siniraan nila si Kim Tae-hyun. Tinawag siyang kawawang ulila na nagdudulot lang ng gulo sa kanyang mga tiyo. Ang bully na nakapikit ang mata ay hindi nakita ang pag-atake na papunta sa kanya. Sumabog ang aklatan sa lakas ng tama.
Nasira ang lahat ng mga estante ng libro. Hinawakan ang lig ng bully habang dumudugo ang bibig niya. Madali namang napaatras ang dalawa pa. Pagkatapos ay tinanong lang ni Kim Tae-hyun kung nasaan si Lee Jung-gi para mahanap siya. Sa parehong pangunahing hall matapos ang lektura, walang tao sa lugar na iyon. Naghihintay sina Lee Jung-gi at ang kanyang bodyguard na dumating si Kim Tae-hyun. Medyo nagulat ang bodyguard. Mula nang dumating si Kim Tae-hyun, palagi niyang ginagamit ang mga kakayahang may negatibong epekto. Bago ang nakapanghihilakbot na aura, walang epekto ang mga ito. Dahil inakala niyang nagising na si Kim Tae-hyun at tinawag para makipag-usap, ngunit hindi siya tumugon. At tuloy niyang sinabing hindi niya nais siyang banta, kundi kunin siya. At inihayag na plano niyang magtatag agad ng isang guild, pero hindi pa rin sumagot si Kim Tae-hyun. Sinasabi niya na nais niyang kunin ang iba pang mga henyo para magtrabaho para sa kanya. Tinuro niya si Kim Tae-hyun na parang kinikilala ang kanyang talento. Inutusan niya siyang kalimutan ang mga lumang sama ng loob at nangakong magdadala ng swerte at karangalan sa kanyang pamilya at iaahon sila mula sa putik. Sa wakas, tumugon si Kim Tae-hyun. Sinabing gaano kalokohan ang kanyang sinasabi. Inilabas niya ang kanyang kakayahan, naghahanda para sa laban. Sa kanyang buong katawan na parang bato, handa na siyang suntukin ang kanyang mukha. Sandaling nalito si Lee Jung-gi. Mabilis siyang nakabawi sa loob. Naalala niya na kailangang sanayin ang mga aso na sumunod sa kanilang nakakataas at sa kanya pinagana ang kanyang mga kapangyarihang apoy. Inilagay ng bodyguard ang kamay sa lupa at bumuo ng isang magic circle. Gumamit siya ng kakayahan na lumikha ng isang silid na pumapalibot sa isang espasyo gamit ang mahika. Pinipigilan ang mga nasa labas na madetect ang mahika mula sa loob. Buong sahig, dingding, at kisam ay pinahiran ng mahika. Sabi niya na ngayon ay walang makakagambala sa laban. Nagsimula na ang laban ng dalawang binata mula nang mabuo ang silid. Kim Tae-hyun, na nakataas ang bato niyang braso, naghanda ng suntukin. Lee Jung-gi, pinahiran ng apoy ang kamao niya. Nagbanggaan ang kanilang mga suntok, lumikha ng isang pagsabog ng enerhiya. Mas malakas ang apoy kaysa sa bato, na nagwasak dito sa mga piraso. Nararamdaman niya ang sakit sa buong braso niya. Naghahanda na siyang mag-kick na may apoy. Ang kanyang sipa ay pinalipad si Kim Tae-hyun. Bumangga ito sa peder. Ang pagsabog mula sa pagtama at ang init ng apoy ay nagdulot sa kanya ng ilang panloob na sugat. Natuwa si Lee Jung-gi na ipakita ang kanyang pagiging mas mataas. Tumingin lang ang bodyguard sa palabas ng paputok. Nakaramdam siya ng awa para sa batang lalaking humaharap sa kanyang batang Panginoon. Lumabas si Kim Tae-hyun mula sa apoy at tumakbo pasulong. Ngunit na-block ang atake at agad siyang naghanda upang tumugon. Itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng apoy at pinakawalan ang isang pagsabog ng apoy sa mukha ni Kim Tae-hyun. Patuloy na nagmasid ng mahinahon ang bodyguard hanggang sa may napansin siyang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Matapos ang apoy na sipa, huminto ang mga apoy. Mabilis na nakabawi si Kim Tae-hyun at bumawi ng isang sipa gamit ang bato. Nagsimula siyang lumamang kay Lee Jung-gi. Sabay nilang tumama, ngunit unang tinamaan ni Kim Tae-hyun ang kanyang mukha. Sa lakas ng suntok, pinadali niya itong palutang-lutang. Hindi makapaniwala ang bodyguard na nalampasan siya ng batang master sa lakas. Nahirapan si Lee Jung-gi na bumangon. Inindot niya ang ginawa ni Kim Tae-hyun sa kanyang katawan na hindi na kumikilos. Nagulat ang bodyguard nang marinig na hindi nagagalaw ang kanyang katawan. Nalaman niya na hindi lang ang pagpapalakas ng katawan ang kay Kim Tae-hyun. Nasiyahan siya na gumana ang kanyang kakayahan sa paralisis. Ang kakayahang paralisis ay madaling makaluso sa antas ng resistensya. Agad na nawawala ang lihim laban sa mga ataking gamit ang malayuang apoy, at ang pag-atake bilang huling paraan ay hindi dapat binabalewala. Kaya ang layunin ay mag-ipon ng paralisis sa pamamagitan ng pisikal na labanan. Natuklasan niya na mas malaki ang epekto ng status effect ng mga kakayahan kapag ginamit sa direktang atake kaysa sa malayo. Sa makatuwid, ang huling pinsala mula sa ilang atake na naglalaman ng paralisis ay maaring makaluso sa mataas na ranggo bilang resistensya ng kalaban. Hindi makapagsalita ang bodyguard sa nakitang pagkatalo ng binatang amo. Sa kanyang isipan, sinabing isang henyo si Kim Tae-hyun. Pero hindi pa tapos ang laban. Nakahiga si Lee Jung-gi sa lupa, naghihirap dahil sa paralisis. Inamin niyang sobra siyang nagpasobra sa pagmamaliit. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang lila na kristal mula sa kanyang bulsa. Inukpok niya ang kristal gamit ang kanyang mga daliri. Ang dambuhalang apoy na nabuo sa harap ni Kim Tae-hyun. Inanunsyo ni Lee Jung-gi na seryosong makikipaglaban siya, habang ang init ng apoy sa kanyang katawan ay tumataas. Hinipan niya ang kanyang sarili pasulong gamit ang kanyang mga apoy. Nagpumiglas ang titan ng apoy sa isang malakas na suntok ngunit nalagpasan nito ang target ng bahagya. Humiyaw siya sa taas ng titan habang nakatakip ang buong braso sa bato, habang naghahanda siyang sipa. Ngunit sumugod ang titan ng isang hininga ng apoy. Nagbanggaan ang kanilang mga atake sa gitna ng kwarto. Unti-unting nilamon ng apoy ang kakayahan ng rockster. Ang proteksyon na bato ay nawasak at si Kim Tae-hyun ay naitulak ng lakas ng pagsabog, bumagsak ng matindi sa lupa. At tuloy na pinapanood ng bodyguard ang labanan. Kinikilala niya na ang titan ang tunay na anyo ng kakayahan ng batang Panginoon na Heart of Fire. Ang lila na kristal na ginamit kanina ay isang mana amplification stone na nilikha matapos ay refine ang mga bato na natagpuan sa loob ng mga halimaw. Dahil sa mana amplification na bato, nagamit ni Lee Jung-gi ang buong lakas ng kanyang kakayahan. Nag-alala ang bodyguard sa mga bagay na higit pa sa paggamit ng batong iyon. Sumigaw siya na tumigil ang Young Master dahil baka mapatay nito si Kim Tae-hyun. Babala rin niya na hindi nito kakayanin ang sobrang lakas at puputok ang mga ugat nito sa pagdagsa ng mana. Isinugod ang isang apoy sa bodyguard, sumabog sa kanyang kinatatayuan, halos tumama sa kanya. Galit siya sa kanyang tauhan dahil sa pagbibigay nito ng utos. Sabi niya hindi niya papayagang mapahiya siya ng ganun lang ang isang walang kwentang tao. Halos nakay-cover na si Kim Tae-hyun mula sa huling atake nang bigla siyang tamaan ng galit ng titan ng apoy. Humahalakhak siya ng malakas sa pagkamatay ni Kim Tae-hyun. Tumakbo siya para pigilan ang binatang master na magpabaya at tulungan si Kim Tae-hyun. Inabot niya ang kamay sa butas para tulungan siya.
pero tinamaan siya ng suntok sa mukha, lumipad palayo at nagsusuka ng dugo. Tinanong ni Kim Tae-hyun kung ano ang sinasabi niya matapos niyang personal na simulan ang laban na ito. Uminom siya ng ilang potion pang restore, handa nang seryosohin ang laban gamit ang kanyang mapanirang aura. Sa opisina ng presidente ng Asosasyon ng mga Malalarong Koreano, iniulat ng Beast Manejo sa opisina. Nabigla siya sa napakataas na bilang na 1,900 at 2,300 para kina Lee Jung-gi at Lim Ah-yaung, ayon sa pagkakabanggit. Sinabi ng vice manager na ang dalawang estudyanteng ito ay mga nagpasiklab ng ranggo. Hindi makapaniwala ang iba pang mga ahente na may isang hindi sanay na rank S na may potensyal na katulad ng Saint ng Japan. Ang Saint ay isa sa mga pinakamahusay na malalaro sa Japan, na ang lakas ay lumampas na sa 2,500 mula noong unang pagsusuri noong siya ay 19 na taong gulang. Sa kasong ito, bahagyang lumampas siya sa 2,500. Hindi mapigilan ng vice manager ang pagkabigla nang maalala niya ang halaga ni Kim Tae-hyun na 5,076. Nagtataka siya kung ito ba ay isang pagkakamali sa pagsusuri o sa kanyang kakayahan. Iniwan niya ang opisina ng presidente kasama ang iba pang mga ahente at muling naglakad upang hanapin si Kim Tae-hyun at direktang kumpirmahin ang kanyang mga pagdududa. Nakatitig ang bodyguard na parang hindi makapaniwala. Nagdududa kung tama ba ang nakikita niya. Inipigilan ng kakayahan ang makapangyarihang titan ng apoy. Sinubukan niyang makalaya, hindi maintindihan kung paano ginagawa ni Kim Tae-hyun ito. Hindi siya makapaniwala na siya ay nalalampasan ng isang taong mas weaker sa kanya. Sumigaw siya na nasa higher siya at may malakas na ranggo na S. Tinanong ni Kim Tae-hyun kung ano ang pakialam kung nasa higher siya o kung ano ang kanyang ranggo, habang pinapalakas pa ang kanyang kakayahan. Ang kapangyarihan ng hari ay bumuo sa ibabaw ng mga nabubulok na madilim na pulang ubas. Kinain nila ang titan na anyo ni Lee Jong-bae, at ang buong hukuman ay nawasak bilang tugon sa kapangyarihan. Nawasak ang buong gymnasium. Nakahiga si Lee Jong-bae na walang malay sa lupa. Labis na nanginginig ang bodyguard. Tumingin si Kim Tae-hyun nang may pagtataka. Inrotektahan ng bodyguard ang batang master sa pamamagitan ng pagtulak sa harap sa huling sandali upang mailigtas siya mula sa pag-atake noong pang-aagaw. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang kakayahan sa tamang oras. Tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin at paano niya haharapin ang mga kahihinatnan. Inagtanong ni Kim Tae-hyun kung paano siya makakatapang matapos siyang makisali sa laban. Sabi niya hindi siya yung tipo ng lalaking tatakbo sa ganitong banta. Itinanggi niyang may plano siyang patayin si Lee Jong-bae. Ngunit iginiit niya na karapat dapat siyang makuha ang patas na kabayaran para sa kanyang buhay. Umuti ang mukha ng bodyguard nang marinig si Kim Tae-hyun na nagsasabi na 1 bilyong won lang ang sapat para mapanatiling buhay si Lee Jong-bae na may buho. Sa labas ng GYM, ilang estudyante ang nagtipon-tipon sa paligid ng pagsabog. Habang nag-isip ang lahat kung sino ang mga kontrabida, nakilala ni Lim Ah-yaung kung kaninong apoy iyon. Nakakunot ang kanyang noo habang iniisip si Lee Jong-bae. Pagkatapos ay naisip niya ang eksena kung saan binubuli si Kim Tae-hyun. Sinubukan ng nurse na pakalmahin ang lahat ng estudyante. Ngunit si Lim Ah-yaung ay tumakbo ng una sa lahat papunta sa GYM. Nabigla ang nurse nang makita siyang tumatakbo. Nasa ilang metro siya mula sa pinto. Nagsisisi na pinanood lang ang dalawa sa GYM nang walang ginawa. Umasok siya nang walang takot, tumatakbo sa gitna ng apoy. Nais niya sa isip niya na sana hindi namatay si Kim Tae-hyun sa pagsabog. Pagkatapos ay nakita niya ang nakaraang eksena na nagaganap ng ganap na iba sa kanyang isipan. Wala siyang reaksyon habang nakikipag-usap siya sa kanya. Inagtanong niya siya tungkol sa ginawa niya para talunin si Lee Jong-bae. Ngunit si Kim Tae-hyun ayaw magpaliwanag ng harapan na sinabing nahulog siya sa hagdang. Hindi na maitago ang halatang kasinungalingan at hiniling ni Kim Tae-hyun na siya na lang ang bahala at huwag sabihin sa iba ang kanyang nakita. Mabilis siyang umalis sa lugar at inutusan siya ni Lim Ah-yaung na sabihin ang totoong nangyari. Pero nang tumingin siya pabalik sa kanya, wala na siya roon. Hindi niya maintindihan kung paano siya biglang nawala ng ganun kabilis. Muling lumitaw si Kim Tae-hyun sa malayo mula sa GYM. Sabi niya na si Lim Ah-yaung ang bahala sa sitwasyon para sa kanya. At ang grupong Tae-jin ay nakibahagi na sa kanyang gantimpala. Tumingin siya sa kanyang status. Isang bagong kakayahan at bagong katangian ang nadagdag sa kanyang window. Ang katangian na charm na may 5 puntos. At ang kakayahang Monarch's Heart na kayang palakasin ang kanyang mga kasapi sa grupo. Medyo nairita siya na nakakuha ng katangian mula sa mga sikat tulad ni Lee Jong-bae. Pero masaya siyang nakuha ang kakayahan. Naalala niya na bihira ang mga kakayahang nagpapalakas sa grupo. Para sa isang tulad niya na gumagamit ng iba't ibang kakayahan. Napakalaki ng tulong ng Monarch's Heart dahil pwedeng pagsamahin ito sa iba pang kakayahan. Habang nagagalak sa kanyang mga tagumpay, isang grupo ng mga itim na sasakyan ang lumitaw sa harap niya. Ang lalaking bumaba sa kotse ay nagsabing ikinalulugod niyang makilala siya. Sinabi ng vice manager na marami siyang tanong para sa kanya. Nagtataka si Kim Tae-hyun kung paano siya napunta sa kinaroroonan niya sa eksaktong sandaling iyon. Sa mansyon ng ama ni Lee Jong-bae, ipinaalam na ang kanyang unang at nag-iisang anak ay nasa ospital. At ang salarin ay humihingi ng 1 bilyong won para sa buhay ng kanyang anak. Ang kanyang mga asong panghuli ay umaatungal ng matindi. Nanginig ang bodyguard sa takot sa harap ng kanyang boss. Humingi siya ng paumanhin at sinabing wala siyang masasabi tungkol dito. Sinabihan siya ng boss na gawin ang anumang hilingin ni Kim Tae-hyun na nagpasorpresa sa kanyang kasamahan. Mapaglarong niyang sinabi na matapang na bata si Kim Tae-hyun. Itinaas niya ang kanang kamay mula sa armrest ng upuan. Umikit siya ng daliri, nagmamarka sa pagpasok ng iba pa niyang mga tauhan. Nakilala ng bodyguard ang mga pumasok. Sumigaw siya sa kanyang boss na alalahanin na bata pa ang kalaban at masyadong mapagsamantalang tao. Sinabi ng boss na tumahimik siya at hindi niya papayagan ang isang aso na tumahol. Ngumiti ng malupit si Lee Jong-suo sa kanyang mga tauhan sa harap niya. Nang tanungin ng vice manager kung ano ang ginawa niya sa GYM, naisip ni Kim Tae-hyun kung aling pangyayari ang tinutukoy niya. Naisip niya ang posibilidad na ma-involve ang manager sa problemang kinakaharap niya kay Lee Jong-gae. Sa kakaunting pagpipilian, sinubukan niyang umasa sa swerte.
at tinanong kung tungkol ba iyon sa pagsabog. Nagulat ang vice manager sa tanong tungkol sa pagsabog. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik at sinabi na asikasuhin na lang niya iyon sa ibang pagkakataon. Kinumpirma ni Kim Tae-hyun na hindi alam ng vice manager ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa pagsabog sa GYM. Naging masaya ang kanyang mukha at tinanong niya kung hindi pa alam kung ano ang ginawa niya. Matapos siyang iwan na naguguluhan, sinabi ni Kim Tae-hyun na alam niyang pumunta siya dito para anyayahan siyang sumali sa pagsusulit ng malalaro. Sinisikap na hindi ipakita kung aling teorya ang pinanggalingan nito. Pagkatapos, ipinakita ni Kim Tae-hyun ang kanyang aura. Lumabas ang bilang na 5,214 na sa ibabaw ng kanyang ulo. Sabi niya na ito ay dahil sa napakalaking bilang na nakalantad sa kanya. Nabigla ang vice manager, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang makita ang mga numerong tumataas sa kanyang ulo, sigurado siyang totoo ang lakas ni Kim Tae-hyun. Pagkatapos ay tinanong niya si Kim Tae-hyun ng isa pang tanong, kung ano ang nangyari sa kanyang mga damit. Sa wakas, napansin ni Kim Tae-hyun ang pinsala sa kanyang kasuotan. Sa bahay ni Kim Tae-hyun, malakas na sigaw ng kanyang pinsan ang maririnig. Tinanong ni Hwang Jae-young kung totoo bang sasali siya sa player test, at pinagtibay ni Kim Tae-hyun na, sa kumpirmasyon ng kanyang pinsan, napaatras ang panga niya. Pagkatapos ay yumuko siya sa harap ni Kim Tae-hyun na dakila. Sabi niya na ayusin ng grupong Tizen ang problema sa GYM at maaari na lang siyang mag-focus sa pagsasanay para sa player test sa isang buwan. Tumunog ang kanyang telepono sa mesa. Sa labas ng bahay niya, naghihintay ang dalawang tao. Nagtataka sila kung bakit tinoprotektahan ng asosasyon ang bahay ng isang estudyante lamang. Ang nakamaskarang lalaki ay kamakailang natalo ang ahente ng asosasyon, habang ang itim na nakamaskara ay nagbabantay sa bahay. Sila ay isang 2 taong pangkat ng pagpatay, ang magkapatid na itim at puti. Ang nakatatanda ay ginamit ang codename na Black at ang kanyang kakayahan ay panlilinlang at pagpapalakas ng katawan. Ang nakababata naman ay ginamit ang codename na White at ang kanyang kakayahan ay panlilinlang lamang. Natawa ang nakamaskara sa itaas ng bubong. Pinag-isipan ang kamatayan ng isang estudyante lang. Tumingin siya sa kanyang kapatid, ngunit hindi makapagsalita nang makita itong binubugbog. Mabilis niyang kinuha ang nakatagong talim. Tinatanong kung sino ang nananakit sa kanyang kapatid. Inalaya ni Kim Tae-hyun ang puting maskarang kontrabida. Walang oras makapag-react ang itim na nakamaskara. Tinamaan siya ng buong tuhod mula sa taong dapat sana ay target niya. Ilang oras bago ang insidente sa GYM, sinabi ng bodyguard na kaya niyang magpasya na panatilihing lihim ang nangyari at ipasa na lang ang 1 bilyong won. Sinabi ni Kim Tae-hyun na hindi siya masyadong masama para ipasa ang responsibilidad sa mga tauhan at hiniling sa kanya na makipag-ayos ng maayos sa kanyang boss. Pagkatapos ay gumawa siya ng kontrata sa palad niya. Ang pangako ng nagising, isang kontrata na nilikha ng mahika at kapag binasag ito, magdudulot ito ng isang random na permanenteng parusa. Ang unang kondisyon ng kontrata ay bukod sa pagbibigay ng 1 bilyong won, kailangan din niyang ayusin ang insidente sa GYM. Sa balita, iniulat na ang sanhi ng insidente sa GYM sa paralan ay isang pagtagas ng gas na pumasa sa unang bahagi ng kasunduan. Ang ikalawang kondisyon ay ang ipaalam sa kanya ng maaga ang anumang paghihiganti laban sa kanya. Mabilis na nagtangka ang nakamaskarang itim na tao na umatake gamit ang kanyang tabak. Ngunit madali itong naiwas ni Kim Tae-hyun. Inihanda niya ang kanyang kaliwang kamay at bumuelo ng isang malakas na suntok. Umilag pa itaas ang nakaitim na maskara at naghanda para sumugod. Inatake siya mula sa likod, pero hindi niya naabot ang target. Hindi siya makapaniwala na napalampas niya ang ataking iyon. Sa likod niya, tinawanan ni Kim Tae-hyun ang kahinaan ng mga asasin na ipinadala para patayin siya. Sinasabing wala silang magagawa kundi ang kanilang kakayahan sa pagtago. Sa kalsada, isang malaking itim na kotse ang nagdadala kay Yoo Aeon. Tinawagan niya ang presidente, nagtatanong tungkol sa pagsusulit ng manlalaro. Tinanong niya kung sino ang magmamasid sa kanyang paglahok. Si Shin Yeon-bak mula sa Busan o Rank S. Sa kabilang dulo ng linya, tinanggihan ng presidente ang mga haka ni Yoo Aeon. Sinabi niya na si Shin Yeon-bak ay isang magandang kandidato, ngunit mas interesado siya sa kanyang kapatid na si Lim Aeon. Sabi niya ayaw niyang magpatawa ng presidente. Pagkatapos, tinanong siya ng presidente kung sino ang interesado siya. Sabi ni Yoo Aeon na si Shin Yeon-bak, pero may ibang kandidato na nakakuha ng kanyang pansin. Sabi niya na personal na inharang ni Vice Manager Go Tae-wook ang isang rank S. Inatay na ni Kim Tae-hyun ang 2 masked assassin na may itim at puting mask. Tumingin siya sa kanyang kamay at muling napagtanto na nahihirapan siyang gamitin ang kanyang kapangyarihang predation. Sinasabi ng window ng katangian na hindi niya magamit ang predation dahil sa kanyang pisikal na kakulangan. Sa harap ng bahay ni Kim Tae-hyun, naipakita ang mga black at white na mask ng mga mandurukot sa kalye. Ang mga ahente ni Vice Manager Go Tae-wook ay nagrereklamo tungkol sa nakakatakot na gawain ng mga assassin na nananakit ng mga estudyante sa high school. Nagdasalamat si Go Tae-wook kay Kim Tae-hyun at nagtatanong kung alam niya kung sino ang nagbayad sa kanila para sa pag-atas sa kanya. Nabigla sa tanong, nagpasya siyang hindi magsabi, sinabing wala siyang alam. Nagtataka si Go Tae-wook kung naibunyag ba ang listahan ng mga kalahok. Sa tingin niya, maaring maging problema kung malaman ng grupong Tae-jin ang tungkol sa kanya. Pero iniisip niya na mas maliit pa ang mga ito sa mga problema niya ngayon. Sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang kakayahan, pero sa kasamaang palad, hindi sapat ang kanyang pisikal na kapasidad para magamit ito. Nagsimula siyang maglakad pauwi habang iniisip kung paano mapataas ang kanyang katayuan para magamit muli ang predation. Ang predation sa mga halimaw o sa mga nagising ay may mga kakulangan dahil kailangan nilang gamitin ang kanilang kakayahan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, naisip niya na isa lang ang paraan. Kinabukasan sa Blackhead Academy, tinanggap ni Yura, ang personal trainer, ang mga bagong bisita sa akademya, ang training center ng bagong asosasyon ng South Korea. Matapos magpakilala, napansin niyang mga bata ang dalawa. Nagsimula siyang sabihin na hindi para sa mga bata ang lugar na ito. Ngunit humawak si Kim Tae-hyun ng isang itim at ginto na card. Tinitigan ni Yura ang EI card sa kanyang kamay.
Nakikilala niya ito bilang isang card mula sa guild ng alchemist. Nagtataka siya tungkol sa pagkakakilanlan ng batang ito na dumating sa kanya ngayon. Nag-alala na kung may mangyaring masama. Isang muskular na anyo ang lilitaw upang iligtas si Yura. Sabi ng matipunong lalaki na hindi sapat ang pera para makapasok. Siya ang Iron Man. Hindi pa siya opisyal na malalaro, pero isang nagising na nanggobi. Nagtataka si Huang Jae-hyun kung ano ang gagawin nila ngayon. Samantala, isang maliit na grupo ng mga bodybuilder ang nanonood sa sitwasyon. Ang Iron Man, mamamatay tao ng mga baguhan, ay nakahanap na ng kanyang bagong biktima. Ang matipunong lalaki ay nagpatuloy sa pagpose. Hindi maintindihan ni Kim Tae-hyun ang kanyang sinasabi at naisip na parang aso lang siyang umaatungal. Napansin niya ang komentong ito. Nagulat si Huang Jae-hyun at Yura sa kabastusan niya. Tinanong niya si Kim Tae-hyun kung tinatawag niya siyang mahina. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung nais niyang ayusin ito sa isang sugal. Ang talo ang magbabayad ng isang taon ng membership ng nanalo. Tumatango siya ng may kumpiyansa sa hamon na kanyang inilagay at tinanggap ito. Agad silang na-teleport sa isang virtual na larangan ng laro. Masaya na nanonood ang lahat sa akademya sa nagaganap na eksena. Tinanong ni Huang Jae-hyun kung ano ang larong nagsisimbolo sa Abyss. Sabi ni Yura na ito ay isang programang laro na tinatawag na Virtual Portal. Sa Virtual Portal, naroon ang eksaktong kopya ng Abyss, at dito nagsisimula ang paligsahan. Ang layunin ay makarating sa finish line, bit-bit ang pinakamaraming timbang sa pinakamaikling oras, habang nililinis ang mga rank B na halimaw sa daan. Ito ang pinakakaraniwang paraan para magtatag ng hierarchy sa akademiyang ito. Matapang na nagsimula si Iron Man na umabante. Tumutulak siya sa iba't ibang nilalang. Ang kanyang kakayahan sa pagpapalakas ng kalamnan ay nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan sa laban. Pati na rin sa kanyang kakayahang gumalaw ng mabilis at magdala ng malaking timbang sa loob ng virtual na mundo. Biglang nakakita siya ng liwanag na sumisilay sa kanyang tabi. Ito ay ang pag-usad ni Kim Tae-hyun, na nalampasan siya sa isang igla. 3 halimaw ang lumitaw upang harangin siya. Ngunit ang kanyang mabilis na pag-usad ay sapat na upang makaluso sa kanila. Naghahanda siya ng isang malakas na sipa, at hindi makakilos ang mga halimaw. Nakikita lamang nila siyang madaling mapatumba ang mga ito. Tumatama siya pataas at madali niyang naalis ang isang grupo ng mga halimaw habang siya ay umaakyat. Sa kanyang pagbaba, nililimit niya ang mga nakasalubong niya. Ang mga virtual na halimaw ay tanging nakikita siyang dumarating bago sila mamatay. Nakikita niya ang napakalaking bilang ng puntos na nakukuha ni Kim Tae-hyun sa unahan niya. Labis siyang nabigla sa tanawing ito. Lahat ng iba sa akademya ay nagulat din. Tanging si Huang Jae-hyun lang ang sumisigaw para sa kanya. Tumingin siya sa Iron Man at nagpapasalamat sa pagbili nito ng isang taong membership para sa kanya. Lumilipas ang panahon, at ngayon ang araw na magsisimula ang pagsusulit ng manlalaro. Lahat ay sabik na naghihintay sa pagkakataong ito. Mga mamamahayag ay nagmamasid mula sa isang helicopter, habang tinitingnan ang lahat ng kandidato. Ang mga pinakainaasahan ng mga tao ay si Iron Fist Hong Jung-wook, ang druid na si Lee Gilson, ang Diyos ng Kulog na si Shin Yun-bak, at ang susunod na santa na si Lim Ah-young. Maliban dito, inaasahang sasalirin ang maraming iba pang talento sa pagkakataong ito. Marami rin ang interesado na panoorin ang palabas na ito. Isang batang mamamahayag ang pagod na sa layo ng nilakbay niya. Nalungkot siya dahil kung hindi niya ito mapapalabas, matitigil siya sa trabaho. Matapos makita ang napakaraming tao na pumunta upang panoorin ang pagsusulit na ito, inisip niya na hindi na siya makakapanayam kahit kanino sa mga nagising na magpapasa ng pagsusulit. Habang nagsisisi, nakahiga siya sa lupa. Lumapit si Kim Tae-hyun mula sa likod ng karamihan. Nagtataka siya kung bakit napakarami ng tao, at napansin ni reporter Kim Gi-ja ang kanyang boses. Agad niyang naisip na maaring kandidato si Kim Tae-hyun. Dumikit siya sa likod niya, nagtatanong kung papayagan niya siyang mag-interview. Isang tanawin mula sa itaas ang nagpakita ng buong stadium. Sa silid paghihintay, tinawag si Kim Tae-hyun ilang minuto bago magsimula ang pagsusulit. Halos mahuli dahil sa interview na ibinigay niya. Umasok siya sa saradong kwarto at nakakita ng daan-daang tao sa loob. Lahat ay naghihintay na magsimula ang pagsusulit. Mahirap malaman ang oras dahil sa saradong peder. May ilang tao na napalingon sa isang direksyon. Napansin ni Lim Ah-young ang isang kilalang tao mula sa malayo. Kim Tae-hyun napagtanto na narito rin siya para sa pagsusulit. Nagbati sila at hindi napansin ang pagtaas ng kanyang taas. Tinanong niya kung ano ang ginawa niya sa katawan niya, at sumagot siya na simpleng training lang iyon. Muling napatingin siya sa kanya. Nagtatanong kung paano siya nagbago ng ganito sa isang buwan. Bago pa niya matanong kung ano ang ginawa niya sa GYM kasama si Lee Jung-bae, naputol ang kanyang boses. Bigla, maraming screen ang bumukas. Ipinapakita ang mga silweta ng parehong tao. Sinabi ng host na magsisimula na ang unang pagsusulit at ibibigay niya ang mga patakaran. Ang unang patakaran ay may plato sa dibdib ng bawat isa na may numerong nakasulat. Layunin ng unang pagsusulit na kolektahin ang 5 plato. At kung hindi mo poprotektahan ang sarili mong plato, madidisqualify ka. Sinabi niya na ang limitasyon ng oras ay 1 oras lamang. Lahat ng bagay at kagamitan ay maaring gamitin maliban sa pagpatay. Pagkatapos ay inanunsyo niya ang simula ng unang pagsusulit. Nasa iba't ibang lugar ang lahat sa ganap na walang pattern na kwarto. Lahat ay umatek kay Lim Ah-young dahil siya ay rank S. Inakawalan niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang palad. Lahat ng tagasuri ay nakita ang malaking glacier na kanyang nilikha. Namangha sila sa talento ng susunod na santo. Ngunit hindi nila nakalimutang purihin ang mataas na antas ng iba pang kalaho. Sa lahat, isang evaluator ang nagsabing siya ay labis na interesado sa isang kandidato sa tabi ng screen. Si Shin Yun-bak, na rank S, ay hindi pinayagan ang sinuman na lumapit sa kanya mula sa simula. Karamihan sa mga evaluator ay nagtaka kung paano maglalaban ang dalawang kapangyarihan na rank S habang tinitingnan ni Go Tae-wook ang isang partikular na kandidato mag-isa. Naunawaan niya ang interes sa rank S. Pero alam niya kung sino talaga ang pangunahing bituin ngayong araw at kampante siyang mamumukod tangi si Kim Tae-hyun. Tiningnan niya ng masigla ang kanyang screen. Ngunit nakita niyang nakikipaglaban lamang siya sa isang kandidato ng pantay.
Hindi makapaniwala si Go Tae-wook sa kanyang nakikita. Hindi mapigilan ni Hong Jung-wook ang kanyang galit nang makatanggap siya ng suntok sa matibay niyang mukha. Binalik ni Kim Tae-hyun ang suntok na ibinigay niya gamit ang kanyang balat na parang bato. Naniwala siyang mali ang kanyang paghuhusga sa kanyang kakayahan. Hindi makapaniwala si Go Tae-wook habang nanonood sa screen. Pagkatapos ay napagtanto niyang hindi siya nakaiwas sa kahit anong atake. Naglakad palapit sina Kim Tae-hyun at Hong Jung-wook upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Sinasadyang tumalon siya sa harap ng bakal na kamao. Madaling naputol ng lakas ng suntok ang kanyang mga bato. Hiniwat ni Hong Jung-wook si Kim Tae-hyun. Akala niyang minamaliit niya ito. Sabi niya na ang kakayahan ni Kim Tae-hyun ay ganap na mas mababa sa kanya at hindi pa siya nagsumikap na umiwas. Pagkatapos ay bumalo sa hangin ang nakakatakot na aura. Naramdaman ni Kim Tae-hyun na tumataas ang kanyang mga estadistika habang naglalaban. Tumakbo siya ng napakabilis na parang hinitaw. At tuloy siyang tumanggap ng mga panlabas na stimuli upang paigtingin ang kanyang katawan. Para sa kanya, ang pakikipaglaban hanggang sa limitasyon ay simpleng pagsasanay. At patuloy siyang nagbibigay at tumatanggap ng mga suntok. Inilagay niya ang buong lakas ng kanyang braso sa isang suntok. Sa banggaan ng mga atake, nanalo si Kim Tae-hyun na naputol ang bakal na balat ng kalaban. Tumingin siya na parang masaya sa kanyang naging resulta. Hong Jung-wook tanging napahina sa lakas ng makapangyarihang kalaban. Bumagsak siya sa lupa nang walang kahit kaunting lakas na natitira. Kim Tae-hyun nakatayo habang nakatingin sa kanya. Hindi mapigilan ni Go Tae-wook na nanonood sa laban ang kasiyahan sa kanyang tagumpay. Nagsasalita siya mag-isa sa kwarto habang tinitingnan siya ng iba pang mga tagasuri ng kakaiba. Pero nag-alala siya na baka masayang niya ang masyadong maraming stamina sa paggamit ng ganitong paraan sa buong pagsusulit. Nagsimula siyang mag-isip na ang pinakamahusay na taktika ay ang mag-ipon ng lakas sa pamamagitan ng pag-atake sa mga mahihina muna. Bigla siyang nabigla nang makita sa screen. Lahat ng iba pang tagasuri ay nakikita ang isang nagising na may ranggongsi na gumagawa ng walang pakundangang kilos. Malinaw na, pinag-usapan nila si Kim Tae-hyun. Napapalapit kay Shin Yeon-bak matapos niyang mapalayas ang 2 dosenang tao. Inag-usapan nila ang kanyang katawan na nakabalo sa mga plaka. Sinasabing maaari siyang ituring na pinakamalakas sa pagsusulit. Sinimulan ni Kim Tae-hyun bilangin kung ilang plaka ang dala niya. Ngunit tumigil siya dahil basta't may higit sa 5 plaka siya, sapat na yon. Isang enerhiyang elektrisidad ang sumabog mula sa makapangyarihang kalahok sa buong arena. Ang dati ng napakalakas na aura ay lalong lumakas sa pagpapalabas ng kanyang kapangyarihan. Kim Tae-hyun umiwas sa isang kuryenteng sisingil. Masaya si Shin Yeon-bak na makita ang bilis ng kalaban niya. Mula sa simula ng pagsusulit, inakala niyang masyadong mahina ang lahat para aliwin siya. Maliban kay Lim Ah-yaong nakapantay niya ang ranggo. Muling nagtuon si Shin Yeon-bak ng kanyang mga discharges upang atakihin. 3 atake ay maingat na naiwasan ni Kim Tae-hyun. Naghahanda siya na nakasuot ang kanyang balat na parang bato sa kanyang paa. Ipipin niya si Shin Yeon-bak, ngunit agad na sinaklot ito ng kuryente upang maprotektahan. Kahit si Kim Tae-hyun ay nabigla sa kanyang depensa. Pero pinupuri siya ni Shin Yeon-bak sa bilis niya na hindi niya makita ang mga atake nito. Muling sumabog ang kanyang kapangyarihan. Pinapalaya si Kim Tae-hyun mula sa kanyang harapan. Nabibighani siya sa kataksilan ng Diyos ng Kulog, na may kakayahang kontrolin ang kidlat at isang napakalakas na depensa na nagpapahintulot sa kanya na manatiling nakatayo habang umaatake mula sa malayo at malapitan. Ang kanyang mapanirang lakas ay hindi dapat maliitin ng sinuman. Nakatutok si Kim Tae-hyun sa pag-iisip ng isang paraan na hindi gumagamit ng predation. Nakasalukuyang hindi magagamit upang makaluso sa kanyang di matitinag na depensa. Nakikita ni Shin Yeon-bak na hindi siya papunta sa kanya. Kaya tinanong niya kung gusto niyang umabante rin siya. Nagulat siya nang makita siyang tumatakbo nang napakabilis papunta sa kanya. Nag-ipon siya ng napakalaking kuryente sa kanyang kamay para sa atake. Muntik na siyang makaiwas sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang lig pakanan. Pagkatapos ay isang sipa na may karga ang ibinato. Ngunit matagumpay din itong naiwasan. Muling umaabo sa kanya ang mga kamay na puno ng enerhiya. Maraming sunod-sunod na atake mula kay Shin Yeon-bak hanggang sa wasakin ang arena. Masaya siya sa kasiyahan ng laban na iyon. Pagkatapos ay niyayakap niya ang mga kamay ni Kim Tae-hyun at ibinubuga ang lahat ng kanyang kidlat dito. Naparalisa siya ng napakalakas na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Sabi ni Shin Yeon-bak na dapat siyang tumakbo kung gusto niyang makalaban sa kanya. Tumatango si Kim Tae-hyun at hindi pinapansin ang sakit ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Binubuhos niya ang lahat para palakihin ang kanyang bato na braso. Ngunit agad na nasisira ng kuryenteng lakas ang lahat ng bato. Kasabay nito, umaangat si Kim Tae-hyun na nakataas ang mga braso upang takpan ang mga mata. Ngunit tumatalon si Shin Yeon-bak upang ihagis ang kanyang susunod na nakakasilaw na atake ng buong lakas sa kanya. Kumokontrol niya ang kanyang kamay, at isang napakalaking kidlat ang mabilis na tumama kay Kim Tae-hyun. Ang atake ay tuluyang winasak ang paligid. Halos hindi niya makayanan ang paglabas ng libong bolta. Inupuri siya ni Shin Yeon-bak sa pagtitiis, kahit na ganitong dami ng enerhiya. Iniisip niya sa sarili na masaya siyang makita ang isang bagong laruan na sobrang saya sa pagsusulit na ito. Sa sandali ng pagkalimot ni Shin Yeon-bak, isang bato ang lumipad papunta sa kanya. Tinamaan ang kanyang noo at pumikit ang kanyang ulo pabalik. Nabigla siya sa tama sa ulo. Mabilis na tumakbo si Kim Tae-hyun sa likod niya at nagtapon ng isa pang bato, na tinamaan ang kanyang dibdib ng may lakas at eksaktong tama. Dahilan upang maputol ang hininga ni Shin Yeon-bak. Ang balat ng bato ay hindi maihahambing sa kakayahan ng Diyos ng Kulog. Kahit sa pinakamagandang pagganap nito, ito ay masisira rin sa mga suntok niya. Pero ang lugar ng pagsubok ay iba. Ito ay gawa sa material na kayang tiisin ang lakas ng isang unang klase na nagising. Kaya hindi ito mawawala ang anyo kahit pa ito ay mapuni. Kaya ang plano ni Kim Tae-hyun ay gamitin ang mga siyang bato, maliit man o malaki, na kanyang nahanap sa daan upang atakehin si Shin Yeon-bak hanggang sa mapagtagumpayan niya ang pinakamataas na depensa ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay ginamit niya ang malaking bato upang saksakin ng buong lakas niya. Ito ay gawa sa material na kayang tiisin ang lakas ng isang first class na nagising.
kaya hindi ito mawawala sa anyo kahit pa ito ay pumuto. Sa pagkatalo ng batang lalaki, nagtatanong ang mga manonood kung paano natalo ang isang rank S sa isang rank C at kung sino si Kim Tae-hyun. Matapos talunin ang bata, kinukolekta niya ang huling piraso na kailangan para sa paligsahan. At ngayon ay kailangan na lang niyang hintayin matapos ang pagsusulit. Habang nababahala, tinamaan siya ng isang biglaang ataking yelo. Tinitingnan niya ang direksyon kung saan ipinagkaloob ang spell. Napapansin niya ang isa pang spell na pareho ang uri, ngunit mas malaki, na nakatutok ng diretso sa kanyang itaas. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Lim Ah-young sa harap niya. Habang nananatili ang babae sa kanyang tabi, nalilito siya at nagtatanong kung bakit siya nandiyan at gaano na siya katagal na nanonood sa kanilang laban. Ngunit habang papalapit ang babae sa pangunahing tauhan, sinasabi niya na naniniwala siyang ang malaking kapangyarihan ay may kasamang malaking responsibilidad. Dahil ang kapangyarihan na walang responsibilidad ay walang iba kundi karahasan. At saka, sabi niya na si Kim ay napakalakas. Pero hindi niya akalain na matatalo niya si Shin Yeon-bak sa ganitong paraan, at marahil ay natalo niya si Lee Jung-jae sa parehong paraan. Maya-maya, bumalot sa kanya ang isang nakakatakot na aura. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maputlang kulay, habang ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang magdulot ng malaking pagkawasak na nakatuon sa pangunahing tauhan. Sumagot ang pangunahing tauhan na ang nyebe ng babae ay kahawig ng bomba. Kaya't ang pagtago o anumang katulad nito ay walang silbi. Pagkatapos, nakagawa siya ng isang mahusay na suntok sa kanya. Sa sandaling iyon, sinabi niya na noong nasa GYM pa siya, naniniwala siya sa kanya at akala niya iba siya sa mga batang tulad ni Lee Jung-jae, na hindi siya gagawa ng walang kwentang bagay, na pinapatakbo lang ng sariling interes. Pero nang makita niya siyang makipaglaban, na-realize niya na sa huli, kasalanan niya lahat iyon. At tuloy